ito ho, isa sa mga problema ngayon, yung mga kawatan ng lupa, mga sindikato, gumagamit po umano ng mga security agency para i-take over ang isang property, yung isang ari-arian. Oh. Ang tanong ngayon, paano mapoprotektahan po ninyo ang inyong mga ari-arian? Kukuyugin ng mga security guard ng isang security agency ang iyong caretaker. Anong kalaban-laban noon? O kahit na may gwardya pa kayo, kinukuyog po ito ng mga gwardya. Alam niyo ho, kagaya nito, tagal na ho ito eh. Naalala niyo itong reservoir dito sa may Rizal? Yung Masungi ba yon? Masungi Reservoir? Pinasok po ng mga gwardya yun. O, kinuha. Unfortunately, gobyerno pala may-ari. O, di nagkaletse-letse. Anyway, alamin ho natin paano ba maproprotektahan kayo ng mga may-ari po ng maliit na lupain, property, na para hindi po mapasok ng mga security agency na ito at palayasin ang inyong mga tagabantay. Nasa linya po si Police Major Sofia Almari Tamakay, ang tagapagsalita po ng PNP SOSYA o Supervisory Office for Security and Investigation Agency. Magandang umaga po, Major Tamakay. This is Erwin Tulfo po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live po tayo sa Punto Asintado Reload Program. Good morning po, Major. Hello sir, magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig ng inyong programa, sir. Good morning. Good morning po. Ma'am, concern lang ho kasi may lumabas sa isang balita last week na yung 10 mga gwardiya na tinake over yung isang lupain ay inaresto ng PNP at dinisarmahan dahil mukhang mali yung kanilang ginawa. Sila po ay pumasok doon sa lupain, trespassing, na wala naman silang kaukulang dokumento. Pero alam niyo po ma'am, ito po ay pangalawang insidente. Nung unang insidente, ako po personal na mismo naka-experience nito. Isang lupain po dyan sa may Silang Cavite, tinake over din po ng 20 gwardya. Meron na po siyang gwardya doon na 2, pinalayas ng 20 gwardya dahil may mga bit-bit na mga Armalite at shotgun at sinabi kami ang may-ari nito, may pinakitang peke na dokumento. Paano ho ba mapoprotektahan? Tama po ba yon na papasukin nila ng security agency ang isang property dahil merong lumapit sa security? For example, ako, sasabihin ko sa security agency, i-take over nyo yung SM Mega Mall dahil ako may-ari niyan. Papadalhan ko na 100 gwardya. Pwede ba yun, ma'am? With this matter, sir, sa ating mga narinig mula sa mga complaint natin, hindi po ito maaari, sir. Ito po isang paglabag, sir. Una-una po, sir, ang mga gwardya po ay kailangan po na sila po ay mayroong legal na deployment bago po sila umaksyon sa isang kautusan ng kanilang agency or ng kanilang kliyente. Ito po sa ating natanggap na balita na nangyari sa Antipolo, which is takop ng RCSU 4A, ang initial taken po natin dito, sir, is nakikipag-coordinate po yung RCSU 4A doon sa Northern Security Agency, which is sila po yung concern, para po magkaroon ng administrative investigation. Sa part po kasi, sir, ng SOSYA, sa amin po ay administrative investigation lang. Motto proprio po namin ginagawa yun, sir, para kung magkaroon man ng pagkakaroon ng paglabag sa mga nasasaad sa ating batas under RA 11917, sila po ay magkakaroon ng karampatang kaparusahan. With this instance po, sir, kung sakali po magkaroon ng katotohanan at validity yung kanilang ginawang paglabag, yung mismong PSA po, sila po ay magkakaroon ng revocation ng kanilang license to operate. Isa po itong grave offense para sa kanila, sir. Paano ang isa pong problema kasi dito, ma'am, may lumapit daw doon security agency. Ganun ho ba, ma'am? Paano po ba ito? Kunwari ako, gusto kong sabihin natin may isang lupa diyan, bakanteng lupa. Sabihin ko sa akin ito, pupunta ako sa isang security agency. Sabihin ko, magha-hire ako na 10 tao, kailangan i-take over natin itong lupa na ito dahil ako ang may-ari, ito yung dokumento ko kahit peke, ma'am. So, ganun-ganun na lang, pupuntahan din ng security agency at i-take over yung lupa na yon, Major? Security agency po, sir, ay meron po silang mga
sinumpaan bago po sila mabigyan ng license to operate, which is po ay nasasaad dun sa ating batas na kung sila po ay magkaroon man ng lisensya na mag-operate, kailangan po yung kanilang kontrata ay maging right po sa lahat ng kanilang mga isasagawang mga operation. One of which is yung, halimbawa po, yung sinasabi nyo na yan na illegal deployment na mag-service sa magkamkam ng lupa. Sir, no po sir, hindi po yun nasasaad sa kanilang mga tungkulin. So isa po to talaga sir na grave offense, which is no po talaga sa kanila na maaari talaga nilang katanggalan ng lisensya. Pero what if sasabihin, so ibig sabihin mo pagdating nila doon sa lugar tapos may mga nakaposte na nagwardya doon, bawal na silang pumasok doon at sasabihin na sa amin yan, lumayas kayo dito dahil kami may utos sa tunay na may-ari. Parang ganun ho nangyari ma'am dito sa Antipolo. Ganun din nangyari sa lupa sa Silang na kami may-ari nito. Nilagyan pa po ng bahay kubo na kunwari akala nila delivery lang. So sabihin mo maganda pinapasok nila yung bahay kubo. Yung pala sunod na bahay kubo ay may mga gwardya. Biglang nagsilundagan, may mga dalang Armalite at shotgun. Wala na hong nagawa. Dinisarmahan pa nila yung dalawang gwardya na nagbabantay ng lupa, ma'am. Kaya nga po sir, ongoing po yung administrative investigation ng ating RCSU for this matter sir. And for any updates po tayo sir, ay magkakaroon din po tayo ng ugnayan sa inyo sir para mas malinawan po ang mga pangyayari. But for this instance sir, sinasabi po ng ating batas na sila po ay hindi maaaring na makipagsabuatan sa mga illegal na gawain ng anumang mga kliyente nila sir. Paano kung pipilitin ng client, ma'am? Sasabihin doon sa hepe or may-ari ng security agency. Hindi, ako talaga may-ari niyan. Major Tamakay. Ako may-ari nitong lupa na ito. Ito may mga papeles ako. So, I will mapapaniwala ko kayo. Paano ho ito ngayon, ma'am? Bago sana sir sila pumunta sa area na yan, dapat po verified lahat ng mga documents ng mga nagpapatulong sa kanila ng mga kliyente sir. And if ever po na nagkaroon po ng lapses dun sa verification ng documents sir, it will be the motu proprio investigation na po ng ating SOSYA na which is yung concern ng AOR nila sir. So, ibig mo sabihin, kung nari akong may-ari ng lupa na tinake over, ano po ang pwede kong gawin? Anong unang gagawin ko pag pinasok ako ng isang security agency, napakaraming gwardiya at pinapalayas ako? Erwin Tulfo, lumayas ka dyan dahil itong may-ari na ito ay si Juan de la Cruz. Kami ang may-ari nito at ito kami magte-take over na. Ano ang pwede kong gawin bilang may-ari? Yes sir, ang pwede po natin gawin sir is hanapan po natin sila ng deployment sir, yung sa detailed deployment nila or DDO sir, at nakalagay po lahat dyan sir ng details sa kanilang mga services sir o mga activities for that certain day sir. And if ever sir na yung mga firearms nila ay talagang naka-registered sa kanila sa rightful owner ng security agency, sila po ay magkakaroon ng administrative case since nalaman na po natin na sila na po ay na-filean ng criminal charges sa ating mga kasamahan sa pulisya sir. So, ibig sabihin, ma'am, pwede ako ang biktima, ako yung may-ari ng lupa, pwede akong lumapit sa SOSYA at ireklamo itong security agency na ito. Tama po ba? Yes po sir. Kayo po ay pwedeng rumeklamo sa Chief Investigation Department ng SOSYA sir, sa investigation section, at anytime po kayo po ay pwede nilang i-entertain at ma-actionan ang mga problema natin sir. Alright, okay. Malinaw. Nako, Major Sofia Almari Tamakay, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Yes sir, maasahan niyo po ang updates namin at agad ang aming solusyon sa inyong problema sir. Magandang umaga po sa ating lahat sir. So yung may mga kahalintulad po na problema, mga tinake over na mga gwardya dyan dahil kinukuha na o mano na may-ari, ay pwede po kayo magreklamo sa SOSYA, sa PNP. At sabihin nyo po, ako po may-ari. Siguro, dalhin lang ho ninyo talaga katibayan at titulo ng lupa na kayo ho talaga ang tunay na may-ari. Kasi nagkalat po dyan ng mga peking mga titulo ng lupa. Marami pong mga magnanakaw po dyan.